Magandang araw mga kaibigan. Ito na po ang ating VP Sara. Talagang galit na galit na. Diretsahan na siyang nagbitiw ng mga mabibigat na salita laban kay Speaker Martin Romualdez. Pakinggan na lang natin. Ito kasama na sa reaksyon ni Pinoy Views and Opinion. Mga kababayan, na ito si Martin Romualdez ay kawatan! Magnanakaw! Panoorin na lang po ninyo mga kababayan. Martin! Tamba! Wala tayong tulugan ngayon mga kababayan. Grabe, init! Nakakampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Re-reklamo ka, bukina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? I-om-om! Sinolo daw mga kababayan. Elisa Marcos o ni BBM Ni Lisa Marcos at ni BBM ang pera. ang kwarta. No, kampanya pa lang. Kurakot na. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Gahaman na pala mga kababayan, kampanya pa lang. Inigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Binigyan pa ni Sarah, oh. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Yung pamilya pala rin sila, no? Si BBN at saka yan si Tamba na. Talagang gahaman sa pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Media. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Yan Hindi ko pala. naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, Inurakot. kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Illegal. Grabe. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Oh, ganyang pogo ang Tanggap naiwan. ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Ulit sa droga. Wala na ito. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Kuha, nakaw mga Akin kababayan. ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Sobra-sobra naman yan. Pagkano ba nagastos mo, Romualdez? Yun lang ang kunin mo. Sa akin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King na walang buboto sa'yo. Maalis mo man ako sa presidential race, so posible. Masira nila si VP Sara. Parang Jejo Marbinay, nasira nila eh. Granting, wala na si VP Sara. Sirang-sira na. Mananalo kaya si Speaker Martin Romualdez bilang presidente by 2028? Comment nyo ko no. Eh, yung latest survey nga, 1% lang nakuha niya.
So kung masira nila si BP Sara at finally mag-decide si BP Sara na hindi na lang kakandidato, sino ang iboboto ng taong bayan sa 2028? Ang tingin ko, si Senator Raffy Tulfo dahil yan ang malakas eh. Yung mga surveys na nagsasabi na halos pantay o dikit na dikit ang ratings ni BP Sara at Senator Raffy Tulfo, naniniwala ako doon. Kasi survey ng Publicos Asia, yung mga credible surveys, lumalabas si Senator Raffy Tulfo. Malakas talaga. So, paano mananalo si Speaker Martin Romualdez? Maliban lang kung ma-convince nila o masira din nila si Senator Raffy Tulfo or ma-convince nila na mag-Vice President na lang. Kaya lang, malayo pa rin si Speaker Martin Romualdez eh. Nasa kulelat eh. Pumapangatlo si former VP Leni Robredo. Yun ang magiging sunod na presidente. Kung masira nila si BP Sara, masira nila si Senator Raffy Tulfo. Kaya malabo. Okay, tuloy natin itong mga paglabas galit ni BP Sara. Parang si BP Sara, she doesn't care kung anong mangyari sa 2028. Basta palaban na siya ngayon. Babagsak man ang rating nyo, hindi. Bahala na, basta lalaban ako sa inyo. Parang ganito ang nakikita ko kay BP Sara. Wala. Oh, Wala. 0.8. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Ah. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, pinaharas mo, ang mga kalaban mo. Grabe. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibiliin ko lahat ng tao ng pera. Lahat may Ipobriman mo May presyo? Kwarta na may inyo. Ang sabi ni Sara, dahil mahirap kayo, pera lang. So, hindi dumadaan sa tunay na contest. No? Kaya pala, yung charter change, pag nagtagumpay sila sa charter change, yun na. Automatic. Kasi, ganito po ang mangyari pag natuloy ang charter change, naging parliamentary system tayo. Ang bubutuhan na lang natin, mga congressmen o members ng parliament. Yun lang bubutuhan natin. Pagdating na sa parliament, ang mga congressmen o assemblymen, kung anong tawag dyan, sila na ang pipili ng prime minister. So, tayong mga tao, nawala na tayo ng yung opportunity to select our national leader kung parliamentary system. Papayag ba kayo nun? Kaya ako hindi. Kaya isa ako sa tumututol sa charter change. Hindi pa tayo handa sa parliamentary system. Sino ba yung nagsabi? Si Professor Clarita Carlos ata. Sabi niya, parliamentary system is only good for matured democracy. Kagaya ng United Kingdom, Canada, mga ibang countries na parliamentary na successful, magandang tayo, wala pa ang ating democracy, hindi pa tayo handa. So, bantayan natin yung charter change dahil sabi ni Atty. Vic Rodriguez, by next Congress, 20th Congress, kung maraming senador na mananalo na aliado nila, susubukan nila ulit na isulong ang charter change. Sa ngayon, huminto na sila sa charter change dahil hindi talaga papasa sa Senado. Magpasalamat tayo sa mga senador natin ngayon na maraming independent-minded, hindi sumusunod sa powers that be. Excuse me. Kaya,
pinatalsik nila si dating Senate President Miguel Zubiri dahil hindi sumusunod eh. Yun, pinalitan. Kaya ang pumalit, ganun din, anti-charter change din si Senator Escudero, kaya wala na. Surrender na sila itong 19th Congress, bantayan natin sa 20th Congress.